Ingat naman sa mga babiyahe ngayong Semana Santa. Sa Cotabato, patay ang ilang pasahero ng isang van na nagliyab pa matapos salpukin ng isang truck. May hiwalay rin salpukan sa Davao de Oro, kung saan bus naman ang sangkot. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nagkalat ng mga sunog na bangkay na halos di na makilala sa tindi ng pinsalang natamo. Sa ganitong tagpo, nadatna ng mga otoridad ang mga biktima ng salpukan ng isang pampasaherong van at truck sa Antipas, Cotabato. Sa video, makikita ang kalunos-lunos na sinapit ng mga biktima. Habang ang truck tuluyang tumagilid sa gilid ng kalsada. Biyaheng Kidapawan City ang van, habang pabaya ng Antipas ang truck na may kargang buhangin. Kwento ng ilang saksi, nawalan umano ng kontrol ang truck habang pababa ng kalsada at sumalpok sa nakasalubong nitong paakyat na van. Hanggang sa ang van, bigla na lang umanong nagliyab. Hindi raw agad nakalabas ang ilang pasahero nito at tuluyang nasawi. Agad namang dinala sa ospital ang mga nakaligtas. Wala pang opisyal na datos ang Antipas MDRRMO at Antipas PNP sa bilang ng mga nasawi, habang patuloy naman ang investigasyon sa insidente. Salpukan sa kalsada rin ang ikinamatay ng isang konduktor sa Moncayo, Davao de Oro. Yan ay matapos sumalpok ang isang pampasaherong bus sa likod na nakaparadang container van. Ayon sa pulisya, hindi umano napansin ng driver ng bus ang van na pumarada sa inner lane ng kalsada matapos umano nitong magkaproblema sa makina. 22 ang sugatan na agad namang dinala sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa kung sino ang dapat managot sa dalawang driver na pareho nang nasa kanilang kustodiya. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.